yung sinasabi nila ng men nga, 'di ba, is Mm. parang kapag lalaki, umulit ng outfit, Mm. okay lang, hindi nila napapansin. Pero 'pag kami mga babae minsan makita nila, inulit niya yung outfit niya, parang hindi siya Gano'n? yeah, like I Grabe. get comments like that, parang and so, may washing machine ako, eh. Like minsan subliminally na ano sa subliminally. Parang napapasok sa utak mo na ito Oo. yung maganda. Halimbawa, may commercial before na Oo. 'pag dark ka, hindi ka pinapansin ng crush mo tapos nung naging bright Mm. siya, like, ay ang ganda-ganda niya na it's actually dangerous. It's a dangerous message, especially to the people na dark yung color like me na parang, so 'pag dark hindi ako Tama. maganda. Naalala ko no'n nung teenager po ako talaga, ang definition namin ng kagwapuhan ay dapat kamukha mo si Zac Efron. Oh, Gano'n yung iba-iba level talaga, namin, eh, iba-iba. na yun yung kausuhan ni Daniel Umuuso, Radcliffe, gano'n. Paano ho yun kung ang kamukha ko tatay ko? mas kung ano yung kaya kong i-control, that's what I work with. Kasi kung nagcha-chase ako sa something na wala pa, parang wala akong matatapos, tsaka madi-disappoint lang ako. Ayan, okay na, okay na. Okay, laban. Naks naman. Hello, this is Z and welcome to our podcast. Tara at pag-usapan natin ng mga bagay na bahagi na ng ating kamalayan. Usaping panlipunan, lakas makadip, conversations. At mga topics that are really close to my heart. Ang dami ko pong gustong i-share sa inyo and I'm really excited sa mga makakapulong po natin dito sa show. At sabay-sabay po tayong matuto and again, lagi ko rin sinasabi, kung wala namang matutunan at least, magtawanan man lamang. Ako po si Z and welcome home, no? Itong mga kasama na, bakit ba, no? What is it like? Kasi hindi naman ako babae. Sa lipunang itong mga kasama, minsan, swerte kapag ikaw din pinanganak na lalaki. Kasaysayan ang nagsabi na kapag daw lalaki ay parang agad merong pribilehiyo. No, but just being a guy, no? At sabi rin ng ating lipunan ay kapag babae ka, ang dami-daming definition when it comes to woman, no? Kaya ang tanong ko talaga, and maganda tong topic na to, what is it like being a woman in a generation where everyone is watching, comparing, judging, and performing, no? Gusto kong malaman kung bakit ang mga babae, ang mga babae ba ngayon ay mas may kalayaan, mas may kalayaan, or mas may pressure. 'Di ba kasi may social media, iba't iba ng definition ng pagpapaganda. Naalala ko nung bata ako, kailangan maputi ka para gumanda ka. Ngayon uso na ang morena na maganda ka. Ngayon basta may pera ka, maganda ka na rin, eh. So, paano to, no? Pero bago natin pag-usapan 'yan, no? Please follow our show sa ating pong Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, Apple Podcast, and Spotify. Just search at Z Luistro para update po tayo sa mga full episodes, uploads at marami pang iba. I welcome you to my life, you know that. And maraming salamat po. Yung pong ating first episode ay nung sa panahong sa oras na to nakaka 160,000 views na tayo. Organic 'yon. Hindi pa nabuboost 'yon ever, no? So, maraming salamat. And marami din po ang mga at binibilang ko po talaga yung dami ng mga nagsasabing crush nila ako nung college at saka nung high school. Nakakaisa na po ako. Di ba, biruin mo? Out of 160,000 views at out of 300,000 etc. na views, may nalaman na ho akong may isang nagkaka-crush sa akin. So feeling ko bago tayo mag season 3, 3 na sila, no? So maraming salamat. Pero ito, today pag-uusapan natin ang creativity, growth, artistry, ang dami. Kasi yung guest natin today yung guest natin today, ang dami niya ginagawa. Alam mo ba kagabi, ini-stalk ko to kasi gusto kong malaman kung paano yung atake ko when it comes to interviewing her, no? Dami itong ginagawa. Boy, sabi ko, paano to matulog, no? Pag natulog ba to, nagsa-cellphone pa rin? Dami itong ginagawa. Pero anyway, share ko lang to, no? Napansin nyo ba na ang dami expectations sa babae? Dapat maganda ka, dapat mabait ka, dapat successful ka, independent, family-oriented, confident, humble, dapat daw classy ka, dapat daw sexy ka, o dapat minsan meron silang impossible checklist na parang hindi na magawa ng babae. No, tanongin niyo ang kapatid ko at siya naglilista ng ang dami expectation sa babae bilang babae lang. So tonight, we will be talking to someone who continues to grow, hindi lang bilang artista, kundi bilang isang person. Naks naman. But instead of asking about her fame, mas gusto ko pong pag-usapan ang mas interesting para sa akin, no? What does it actually take to become remarkable? Naks naman. Remarkable, Kapag dalawa yung R sa word, ibig sabihin intention. Tunay yon. So, remarkable. Dahil dalawa yung R, maganda to. Magandang topic to. And our guest tonight, ang dami. Tinan nyo singer, actress, storyteller, performer, Instagrammer.
Yun talaga lang yung Talker. talker, no? And someone whose personal philosophy seems to be beautifully captured in her own words doon sa, again, IG. No? Yun talaga yung, minsan yun din talaga yung ginagawa nating reference when we want to meet people, no? Or we want to judge them, no? Parang, ano kaya nasa IG nito? Ang sabi ng IG niya, in pursuit of remarkable work. Sana bago ma-upload natin to, hindi niya binabago yung bio niya para naman ma-validate ng mga fact checkers na oo nga naman, no? Please welcome, palakpakan natin ang isa sa mga pinakamaganda, pinakamahusay at pinaka-todo-todo at solido nating guest ng ating programa, Krisha Viaje! Hi! Grabe naman yung intro na yun. Wait lang, kamusta ka? Okay lang. Oh, for context for transparency, ngayon lang po kami nagkita ni Krisha, no? At kami po ay nagkakilala because of a common friend kay Yukito, no? So, kanina, very curious ako kasi ang dami mo ginagawa nga. Yung feed mo, akala ko talaga para kang someone who's working in corporate. First time ko narinig yun. Oh, pero thank you kasi interesting siya for me. Kasi, syempre ako yung nagpo-post. Hindi ko naman alam ano ba yung tingin ng mga tao sa mga pinopost ko and all. Especially sa mga taong hindi ako kilala kung anong ginagawa ko. It's interesting to hear from you na yun yung vibe that I Yun nga give off. Sabi ko nga, maganda yung na feeling ko naman, lahat makaka-relate na that when we post on IG, intentional siya. No? So, if someone ask you, ano ba yung gusto mong branding na makita ng mga tao? Kasi ako ho, nagets yun, alam niyo na naman to, tinry ko talaga na ang branding ko, ano yung parang, yung cutie boy, mga candy mag ang dating, negative likes eh. Wala talaga eh. May negative pala sa Instagram. Ang galing mo, powerful ka. Pag nagpo-post ako dati ng may mga, pag nagpo-post ako about charity work o di kaya halimbawa yung usual na leadership type of work, yung mga working sa communities and all, may mga traction, may engagements and people are happy na makita na gano'n ginagawa ko. Pero pag nagpo-post ako ng selfie ko or yung mga pa outfit check, boy, 3 days na, 5 likes pa rin. Although grateful ako sa 5 likes na yun at yun mga kapatid ko pa lahat at pinasa ko pa yung link na yun. No, so, ayun so ngayon, ang vibe ko na ngayon, that's the word of the day, no? Vibe. Ang vibe ko na ngayon sa IG ay whatever I think na ma-post para lamang consistent yung posting. Pina-post ko na dati kasi curated yung feed din. Nabuti mo ba yung era na yun? Yung curated yung feed, yung... Ngayon ba, hindi na? May ganun pa rin, di ba? Oo. Pero naalala ko nun, may yung ang filter dapat halos iisa lang kasi dapat flat na flat siya, no? Para siya, cohesive yung Yan. kulay. Kaya nga. Pero bago natin pag-usapan panlalo, yung usapin ng IG tsaka yung mga feed and all, kasi bahagi siya ng topic natin ngayon, gusto ko munang himayin yung top 10 modern pressures women face today according to Z. Syempre, gawa ko na listahan ko eh. Ako po yun. Ito, top 10 natin, always looking presentable. Ito yung tanong kasi yung kapatid, ano yung thoughts mo doon sa do people judge women more harshly based on appearance than men? Gaano ka-conscious sa pagiging presentable everyday? Lalo na nasa entertainment industry ka. Alam mo, dati mas conscious ako. Kasi yung sinasabi nila ng men nga, di ba? Is parang mas kapag lalaki, nag-outfit repeater, ay umulit ng outfit, okay lang, hindi nila napapansin. Basta hot, ganyan. Pero pag kami mga babae, minsan makita nila, inulit niya yung outfit niya, parang hindi siya. Ganun? Yeah. Like, I get comments like that. Parang, and so, may washing machine ako eh. Oo nga naman. Tsaka, hello. Para saan pa yung washing machine Tsaka na gagamitin? Hindi naman disposable yung mga damit. So bakit hindi? Pero interesting yun. Ngayon ko lang nalaman yun na may ganong POV na kapag lalaki, nakaitim ka everyday, okay lang. Diba? Pero pag ang Pansinin babae, mo. Pansinin oo mo. nga naman, no? At saka parang may mas ginajudge nga. Oo nga, tama. Gusto ko ngayon nalaman yun. Kasi ang isa sa mga nagpuput daw ng pressure sa women ay yung laging pinagkukumpara online. Na-experience mo bang pinagkumpara ka sa isa ring kapwa mo artist, sa isang kapwa mo babae, na ganito, ganyan, na parang because of that comparison, because of that threat, if I may call it, no, threat, na mapagkumpara ka, nagiging mas anxious ka of what you post, of what you see online. Gaano kadiin yung takot? Are you scared of being compared online? Ngayon hindi. Before, I used to be, hindi siya scared eh. Anong term to? Parang naa-anxious ako. Ayun, Kapag naa-anxious ako pagka halimbawa, may ganon. Like, kasi may mga kabatch ako before na sumisikat. Tapos nung time na yun, ako parang, wala, I'm still doing all the hard work. Tapos, hindi ko nakikita yung, parang wala pang nakaka-recognize ng work ko.
before. Mm. In a way, before, kapag ka naririnig ko yung yung sinasabi nila, oh, sumikat na si atong girl na to, tapos siya nandito pa din. Sometimes, nakaka-affect siya sa akin talaga before. Pero ito, ang isa ring curious akong malaman is how do you handle pressure? Kasi di ba, sa lalaki, di ba parang kapag daw naging CEO ka o umunlad ka, successful ka, ay, that guy is successful and ganun. Sa babae daw kasi iba yung pressure, iba yung level ng pressure. Totoo mga ba yun? May iba pang pressure kayo doon? Alam mo, hindi ko rin alam. Oo, hindi ka na Uy, maganda yun Maganda yun kasi, maganda yan. Gusto ko malaman yun kasi kung yun yung sagot niya, then it validates my theory. May theory ako makakasama. Na baka naman segmented lang yung topic niya. Kasi sabi nila, if you're a woman, mas mataas yung pressure ng pagiging woman. And the fact na ang sagot mo ay hindi ko rin alam Mendol, that means you're not affected. So, ibig sabihin, hindi lahat. It's not a general blanket statement. Yeah. No? I think kasi also, kung tatanungin mo ako years before, probably iba yung sagot ko. Kasi nga, pa ako people pleaser pa ako. Ayan, ang hirap maging people pleaser, no? 'Di ba? Kasi kailangan mong parang feeling mo kailangan magustuhan ka ng mga tao para suportahan ka nila. Kumbaga, you're begging for the attention of the people. So ano bang pwede kong gawin para maging mapansin ako ng mga tao. Alam mo yun? Ngayon, parang hindi ko na siya kasi naisip, kaya yung pressure na yan, it doesn't affect me anymore. Pero it's real ha. I'm not saying it's not happening. It still happens. And it's up to us na lang, up to me, kung ba ako sa pressure na yun. Kasi I'm done with that phase na. I'm in my peace. Like, my number one priority right now, syempre, peace. Oh, kasi katulad ng halimbawa, ang isang pressure dyan, yung relationship timelines, 'di ba? Katulad ng halimbawa, kapag sa lalaki, okay lang kahit magpakasal ka ng 50 anyos ka na or 60 years old. Pero sa tingin mo, bakit hanggang ngayon tinatanong, iba yung pressure sa babae na, hoy, kailan ka magpapakasal? May pa ganun Alam mo, totoo yan. Kailan ka ikakasal, ilang taon ka na, baka hindi ka na magkaanak. Ayan, oo. Alam mo yung ganun? Pero alam niyo ba na merong study na hindi lang yung egg, naging science tayo dito. Ayan, pag-usapan natin mga egg na yan. Hindi lang yung sa girls, yung may problema kapag halimbawa hindi ka na magkaanak. Sometimes it's the quality of the sperm din. I think I'm getting your point kasi parang gusto mong ibahagi. Kasi parang bakit tayo lang babae yung sinasabi na sa'yo ticking bomb ka kasi parang hindi ka dahilan nila ay magkakaanak. biological yung POV, no? Na parang mag-asawa ka na kasi sa punto de vista ng biology, baka hindi ka magkaanak. No? Tama nga naman yan. Ay, yung beauty standards. Beauty standards? Nakatulong ba ang social media na at least ma-democratize? Ano yung term? Democratize? Ma-democratize yung ganda. Yung tipong parang dati kapag ang maganda ay dapat patangkad, maputi, payat, 'di ba parang may standards, no? Ang mga Pilipino when it comes to beauty, no? Pero dahil ba may social media na, iba't iba na yung uri ng mga content creator online, somehow sa tingin mo ba ay kalmado na? Yeah, of course. Oo, kasi dati din kasi sobrang laki ng part ng lives natin yung panonood ng TV. 'Di ba? Tapos ngayon kasi nga medyo nagbago na yung dynamics ngayon. Mas marami nang nanonood digital. Before kasi pinapakita ng kapag nanonood ka commercials, like minsan subliminally subliminally. Parang napapasok sa utak mo na ito yung maganda. Halimbawa, may commercial before na pag dark ka, hindi ka pinapansin ng crush mo, tapos nung naging bright siya, like, ay, ang ganda-ganda niya na. It's actually dangerous. It's a dangerous message. Especially to the people na dark yung color, like me, na parang, so pag dark, hindi ako maganda. Tama. Ganon, di ba? Anong message mo, halimbawa, sa nanonood, when na nag-struggle ngayon to, tama ba yung term, nag-struggle to embrace yung kanilang beauty na meron sila? Kasi di ba may, lalo ni mga 15-year-old, 16-year-old, yung mga mga teenagers. Naalala ko noon, nung teenager po ako talaga, ang definition namin ng kagwapuhan ay dapat kamukha mo si Zac Efron. Ganun iba-iba talaga iba-iba. Na yun yung kausuhan ni Daniel Radcliffe, ganoon. Paano ho yun kung ang kamukha ko tatay ko? So, di ba nahirapan akong, sabi ko, paano ko isasagad si Zac Efron? Di ba, ang buko esponghado. Yung kay Zac Efron, pag gumanon, di ba? Pag gumanon si Zac Efron, $3 million. Pag ako gumanon, utang yun sa tindahan. Paano yun? So, di ba, parang kung ano yung message mo, halimbawa, yung mga batang babae na ang mga
standard ng beauty nila ay isang Krisha. Yan, Ay, wow. di ba, yung mga, alam mo yung mga ganun ang level, yung tipong, tama ba, confidence, no? Parang hindi ganun ka-confident. Anong message mo sa kanila? Ang message ko sa kanila... Wait lang, nag-struggle ka rin ba dati na i-embrace yung merong beauty na meron ka? Yeah, may Or- mga insecurities pa rin ako talaga. Mm-mm. Especially before. Na, kasi nung time na nasa girl trends ako, Oo. before. So marami kaming girls doon. Mm-mm. And napapansin ko na mas gusto ng mga cameras yung longer face. So I thought before, itong cheeks ko, ganyan. Oo. Parang, hindi siya for the camera, ganun. So parang naging insecurity ko yung round face ko. Na-enjoy mo ba yung girl trends era mo? Oo naman. Marami ako natutunan. Anong hindi mo malilimutan doon sa girl trends era mo? May anong mga di ba may na-experience na gano'n? Parang ang dami niyo hong ayaw ikwento. Hindi naman. Pag hindi kinaman, ay ni parang yung tropahan niyo nung high school, yung tipong, kaklase ko to nung high school. Ano ang memory mo with Z? Gets mo na agad eh. Parang hindi yung mga tipong hindi pwedeng i-broadcast. Yun yung mga naman. masasayang kwento. Pero ano yung mga... Gusto mo ba? Pero ano yung mga hindi mo malilimutan? Meron ka bang mga hindi malilimutang, kung hindi mo na-experience learnings with girl trends era? Nung nasa girl trends ako, siguro yung mga yung mga kapag halimbawa, kailangan na mag-start. Kasi ang schedule namin yan, maaga, 6 a.m. Mag-stage blocking kami, ganon. Tapos mag-makeup kami, ganyan. Ang girl trends nag-stage blocking, ha? Oo. Stage blocking pala. May stage blocking pa yun, ha? May stage blocking. Nag-stage blocking Pero pa iba pala yung yun. blocking sa rehearsal. Hindi, pero to be fair naman kasi, ang girl trends, wala kaming training as, like, kung ano yung training na binibigay sa mga P-pop groups ngayon. So, I think hindi siya valid Wait lang, na... gusto ko mabalikan yun. Iba yung training nyo sa girl trends dati. Wala kaming training. Wait lang. Ngayon gets ko na. Alam mo, training namin, Oo. the day itself. Asing legit parang... minsan ganon. Pero somehow napupull off nyo rin with confidence. Buti na lang maganda kami. No? Hindi ka, kasi ang gusto ko na nabanggit mo about, you compare yung training with P-pop, no? Ano ba yung, Oo. ano yung pagkakaalam mo kung paano mag-train ang isang P-pop group dito sa atin? Gaano ka-intense? Do you know? Actually, hindi ko alam kung paano mag-training yung mga ibang P-pop groups. Pero Oo. kasi dahil nga inahandle namin yung Pixie, P-pop group din sila. So ako yung nag-train sa kanila nung nasa The Girl Group Project pa lang sila. Intense talaga yung sa kanila. Kasi nung bata ako, nag-training din ako for vocals and tinitrain ako para makasayaw and kumanta at the same time. So intense talaga, as in tumatakbo sa hagdan, up and down, hanggang sa pumipiyok-piyok na kami. Dahil, hinihingal na kami. Pero hindi pwedeng mag-stop, go lang hanggang Pero ito ganun. siya, kasi nung nalaman ko na you help a P-pop group, no, na makita yung space nila dito sa industry, nagulat talaga ako. Sabi ko, she also handled that. Kasi, alam mo bakit? Dahil ko side You quest, also help, you also help these people. Kasi sabi ko, if you're in the entertainment industry, specifically in this space, no, na napakarami po ng tao, ng mga content creators dito, ng mga performers, no, ang pumapasok agad o matik sa utak ko ay, bago ka tumulong, ay you need to muna yung establish sarili mo and all. Pero ikaw ang bait mo. Na parang sa halip na sarilihin mo muna, tipong, mamaya na ako magsa-side quest and all. Kailangan ko munang ibigay muna sa lahat sarili ko. So, ano yung wisdom or bakit ka nag-end up na nag-help ka ng mga groups, ng mga talents na ganito ganyan? Meron ba yung backstory kung bakit ka nag-end up sa ano bang tawag doon? Talent management ba yun? Considered ba siya talent management or no? Mentorship. Mentorship, yeah. Oo. Hindi ko alam, mula nung pagkabata ko talaga, parang innate sa akin yung pagiging gusto ko. Kasi naalala ko dati sa girl trends din, kapag meron akong yung isang closest friend ko, tinutulungan ko siya talaga na Na girl trends din to. oh, girl trends din. Kasama ko nga eh. Okay. Hindi. Wala ko. Hindi kasi as in, like, I take time na ma-gets din nila, gano'n. So parang innate sa akin yung teaching talaga. Kahit dati pa. I feel good when I share my knowledge talaga. Tapos ngayon, ginagamit ko din siya. Nag-vocal coach ako, nag-training ako sa Pixie ngayon. So ibig sabihin nito, ito curious akong malaman kung
kung hindi ka na girl trends, kung hindi ka nasa entertainment industry, dahil di ba you love teaching and all, nakikita mo sa sarili mo nasa academe ka. Or ano, kung halimbawa, bumalik tayo 10 years ago or 15 years ago, sabi ni Universe, okay, reset tayo, reset. Yan, oh. Meron ka bang parang dream, yun ang papag-usapan na namin, parang dream na ruta ng isang Krisha kung napagbigyan. Di ba? Kasi ako, unahin ko na ha, ako ho talaga kung hindi ho ako madaldal, gusto ko ho talaga maging Santo Papa eh. Gusto ko talaga maging pari. Ay. No, kaso ang problema nito, doon sa formation center, sa formation center o sa ano, kailangan marunong kang tumahimik, no? Meron kasi kami tinatawag na silence prayer eh. So, meron kasi tinatawag na silence prayer sa mga seminaryo, sa mga simbahan, yung mga ganyan, no? So, paano tayo magiging pare? Eh kung 5 minutes pa lamang, eh, nagtatanong na agad ako ng kwento na sabi ko, pare, tayo mo kalapati nalipad do. May pa ganun eh. So, ikaw. Na-distraction. Pero akala ko talaga may sakit ako eh. Pero wala naman po talaga. Madaldal lang daw talaga ako. Akala ko talaga may sakit. Alam mo, I suggest magpa-check ka na baka di mo lang alam. Wait lang nga. Hindi, joke lang. Kung wala ka dito sa space na to, ano yung ruta ang nakikita mo na dream mo na siguro mapupull off ko rin yun? Dati, kasi yung mom ko, teacher siya dati. So, inspired ako na, gusto ko rin maging teacher. Tapos, gusto ko rin maging flight attendant to afternoon. Tapos, sabi ng nanay ko, baka hindi ako makakuha ng work sa plane kasi aliit ko. At tunay ba yun? Kapag ba... May height requirements kasi sila dati. Alam mo, ko ngayon, mas maluwag na. Basta abot mo yung ang tawag doon, yung overhead bins. Overhead bins. Ganun, alam mo, lagi ko naririnig yan. Bakit ganun? Ito, tanong ko lang po ha. Ito ha, tunay to. Bakit yung mga usually ng mga gandang babae, ang pangarap talaga yung maging cabin crew o maging flight attendant, no? Pero yung mga, yung mga nasa kabilang channel, no? Kabilang channel. Pero ang punto ko lang, bakit yung magagandang babae, usually, ang gusto maging cabin crew, no? Baka naman, pwede kayo mag-comment, no, sa comment section. Bakit gusto nyo lagi? So, pakitaas ng kamay ng mga gandang babae dyan na gusto mag-cabin crew. Bakit nga cabin crew? Bakit mo gusto mag-flight attendant before? Kasi, di ba, parang kapag cabin crew ka, kapag may mga layover, kapag, sila, liwaliw sa ibang bansa, alam mo yun. So, gusto ko rin kasing mag-travel eh, dati. Ganun. I mean, biyahe apelido ko, pero takot kasi yung Oo nga, takot yung nanay ko na Uy, magandang yung gawing vlog. Dahil may kang bumiyahe, no? Yung parang, biyahe with Krisha. Yes. Biyahe with Krisha. Di ba? Parang, Genius. this season, pupunta po tayo ng Guimaras. Yes. Di ba? Di ba? Alam mo, may Guimaras? Kasi di ba mahaba yung mukha ng mga mangga sa Guimaras? O, di ba? Di ba sabi mo, may gusto ka with your chin? O, di ba? O, ganyan, o. Di ba? Ang ganda, no? Ang galing, no? Pero ito nga, ang isa rin, mabalik ako, napalayo yung usapan namin. Yung message natin sa yung mga nakikinig na sila, ayun na sila. Ay, asan na yung message? Bakit nasa mangga na ng Guimaras? Nasa mangga. Pero, alam mo, gets ko na, hindi ka talaga pwede magpare. Kasi baka mamaya, baka kasi mamaya, ang topic ay Palm Sunday. Baka maya nagsimula ko ang humili ay Palm Sunday, natapos ho ng Pasko ng December 25. Yun ang topic. So feeling ko nga. Pero ito nga, yung isa ring pressure, mabalik lang ako dito sa yung career versus family. Bakit daw, naki-question pa rin yung mga successful women, when I say successful, yung mga manager na, etc., na sabi nila, mas may pressure pa rin sila sa career kaysa sa lalaki. Nararamdaman ba yun? Hindi naman. Nararamdaman ko siya. Like, may mga tao na nagsasabi, alam mo yun, parang may mga topics, halimbawa lang kapag may mga conversations about it, tapos, ang sasabihin, parang, anong plano mo after this? Blah, 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 and all. Kasi ako, tapos na ako din doon. Kumbaga, parang chill na ako kung ano yung path ko for now. Paano mo na-survive yun? Kasi yung vibe na nakikita ko talaga ngayon, para talagang parang nandito na siya sa I don't care era. Yung parang parang ganun yung feel ko sa kanya eh. Parang okay, parang come what may, pero informed ako sa ginagawa ko. Come what may, basta informed ako at gusto ko ginagawa. May ganun ka rin. How do you achieve that state? Kasi malamang sa malamang may nanonood dito na parang hanggang ngayon ang dinadanas nilang problema ay lagi ko kasing pinakikinggan yung feedback ng iba na parang lagi akong anxious sa kung ano yung sasabihin ng iba. Kaya po ako nag-e-end up dito. So paano kung may tips, kung may isang tip, kung may 3-4 na tips, isang Krisha Viaje para, di ba, mawala yung pressure, ano yung mga yun? I changed my mindset. Sa totoo lang, dati kasi, yun nga, parang chasing ako lagi.
lagi akong, kapag hindi nangyari to, parang na-anxious na ako na ano mangyayari sa akin kung hindi nangyari to, blah, blah, blah. Like, tsaka gusto ko pinaplan lahat, alam mo yun. It's Very okay to, organized ka. yeah, it's okay to have a plan. Ngayon, nasis ko, Nung it's okay nag-girl to, trends kayo, organized din kayo ng grupo. yung mahirap maging organized sa ganong, ano, sa ganong setup. Ang galing. Oo. Oo. Anyway, I changed my mindset na ngayon na more on mas kung ano yung kaya kong i-control, Mm-mm. yun dun, that's what I work with. Kasi kung nag-chase ako sa something na wala pa, parang wala akong matatapos, tsaka madi-disappoint lang ako. Ah, okay. Yeah, so ako more of like, I know what I want. I know what I want to do, and then kung ano yung nakalapag sa harap ko, kasi what is important is what is happening now, Mm-mm. you know, Mm-mm. ito ngayon. So, yun yung gagamitin ko para, yun yung mag-a-affect ng future ko. So, parang ako, kaya ako, like, whatever, like, Ang galing. Parang, marami nang iniisip yung mga ibang tao, oh, wala siyang project, ganyan. So, totoo lang, kahit wala akong project ngayon, mas masaya ako. gusto ko yun. Gusto ko yun. Masaya ako. Like, Oo. waiting lang din naman ako. Like, yung mga iba dati kasi, that's why I'm saying this because before, kapag wala akong ganap, nade-depress ako na, hala, hindi na nila ako gusto, hala, hindi ako good enough. Alam mo yun? Mm-mm. Yung ganung kind of pressure. Tapos, hala, yung mga fans, and then I start comparing myself na, bakit siya may ganito? Tapos ako wala, siguro kulang ako. Alam mo yun? Like, those kinds of thoughts. Pero ngayon, I'm so confident na kahit walang nangyayari ngayon, parang may trust din kasi ako na merong malaking Will plan, fall into place. Fall into place. So, yun yung may strong belief ako na ganun. So, parang okay, dito nangyayari ngayon, pero it will happen. Di ba parang kanina offline po pinag-uusapan namin yung art of becoming, no? Oh, Na, I di ba love that. Yung art of becoming na sometimes you just follow the process of becoming. Yes, Na I parang, love that. kasi minsan ako din po kasi nung bata-bata ako, ang dami ko talagang sinubukan. Sabi ko, saan ba akong espasyo sa buhay na to? Kasi isa lang yung buhay eh. Right. Na parang minsan tinatanong ko na bakit hanggang ngayon hindi ko malaman kung ano yung ruta ko sa buhay. Is it because I am overwhelmed with options? Yes, that's Di ba true. parang because we are overwhelmed with options. Tapos naalala ko, sinabihan ako ng kapatid ko, but kuya, hindi lahat nabibigyan ng options. Hindi lahat nabibigyan opportunities. Hindi lahat privileged Mhm. na mamroblema ng ganyan. And ang gusto ko pong linawin na I am grateful, nagpapasalamat ako, but it's also a problem na there are so many options and you're getting overwhelmed, then you see yourself na you're stuck. No, may ganun ka rin bang Yes, ira? oo naman. As in, kaya nga sabi mo sa akin, daming ginagawa, ganun, diba? Oo. Tsaka, kumbaga, dati, ang dami kong gustong gawin na wala akong, alam mo yung master, ano yun? Ano yung parang yung ano nga doon yun? Yung Jack of all trades, master of none. Master of none. Oo, ganun. Yun yung problema ko dati, gusto ko lahat gawin, pero dahil lahat kong gusto kong gawin, I never become like excellent at it. Kasi nadidistract ako sa mga ibang bagay. Tama. Ngayon, kaya sinabi ko dun sa bio ko na in pursuit of remarkable work, kasi kung ano man yung ginagawa ko ngayon, I want to be excellent at it. And I want to leave something na remarkable sa mga tao. May ganun kang feeling na parang, Yung soul ko ngayon talaga, gusto ko, I want to get this done. Like, hoy, now. ako ganyan din ako. Parang tapos na ako sa era ng pakyut. Diba? Tapos na ako sa era ng pakyut. Tapos na ako sa era ng papogi, etc. Dahil, well, natural naman. Di ba nga sabi, bakit ko yung sisik yung validation ng iba? Ito na ang gwapo kong mukha. Kayo na ang bahalang dumepende siya. Pero ang gusto kong ipunto na parang tapos na ako sa ganon. Na parang ang habol ko na ngayon yung legacy part. Na parang ano ba yung iiwan ko dito? Yes. Kaya kapag tinatanong ko, bakit mo ginagawa? Kasi gusto kong charity work talaga, Krisha. As in, every weekend, I always dedicate. Sama mo ko minsan. Sama ka. Meron kasi kaming tinatawag na parang good vibes caravan. Tapos we share the gifts of good vibes. No? So, pag tinatanong ko, bakit ba lagi na lamang ikaw nagcha-charity work, ganyan and ganyan. So, lagi ko sasabi, this really makes me human. Dito ko nararamdaman yung pagiging tao ko. Kasi, alam mo, sa tunay, Krisha kapatid, kapag nababa kami sa communities, yung problema ko talaga, yung mga sinasabi natin ngayon na overwhelmed sa options, yung mga ganito ganyan, doon ko nakikita na, Shay, mas grateful pa dapat ako. Alam mo bang meron dong isa na yung fried chicken sa isang restaurant?
na minamahina ako kapag na-order ako sa mga food delivery riders, etc. Na minamahina ako, laging ganito na naman, ganyan. Pero nung pag nagpapakain kami with that, pagpalagay sa akin, mumurahin yon yung ganun. Sa kanila, ano lang din, pag birthday niya lang nakakain. So, kaya, alam mo yung parang binubuhusan ako ng malamig na tubig whenever I find stories, whenever I find people na ang tingin nila, hindi ho sa tinataas ko ang aking binte at hindi po ako mayaman. Ang sinasabi ko lang, yung 50 pesos, minamahina ko po talagang 50 pesos. Pero meron kaming binabaan na community nitong mga kasama namin dito. Yung 50 pesos, umiiyak na. Sina Tia, sina Lola. Kaya it really it humbles me. It humbles me. And I think, bagay na bagay yung sinasabi mo na tapos na tayo sa era na yun. Na parang ngayon, we want something na worth sharing, worth remarkable. No? I see, kung halimbawa na yung konsepto ng trying to be enough. Na ayan, Yes. Do you think at what point do women stop trying to become enough for everyone else? Yeah. Grabe, no? Lalo na ng girlfriends ko. Parang hindi enough daw. No, ito nga yung ang naalala ko nung time na yun, syempre, 'di ba? Nagkamali yung girls and it's hindi kasi ako kasama doon. Hindi sa mistakes sa mga pag hindi sabay-sabay. Alam mo ba, ang dami nilang sinasabi, 'di ba, about negative about girl trends, pero hindi nila alam kung ano yung pinagdadaanan namin nung time na yon. Bakit ba ganun? Kasi hindi naman kami binigyan ng enough resources. Pero binibigyan kami. Pero kumbaga kasi, lahat kasi ng mga girl trends, most of them, mga artista na din talaga. So wala talagang time. Hindi sila focused on being a group, being dancing and singing. And, alam mo yun, marami din sila yung ginagawa. So hindi talaga siya Alam mo, curious ako, what's your take? Feeling ko makakancel ako ng mga fan ng girl trends ito eh. So, ito very academic yung tanong ko po, no? Pero kayo na rin ang bahala. Ako na may magsasorry, no? Pero, yun na, nagpasintabi ako sa tanong kong to, What's your take doon sa yung ginawa minsan ng girl trends sa stage ay naging part ng pop culture? Na ngayon ay yung kung ano man yung level of feedback na nakuha nila ay bahagi ng pop culture na ngayon. What's your take about it? Do you think the girl trend should be proud of it? The girl trend should be ano yung sense mo doon? Anong pulse mo doon sa mga ganyan? Slay. Slay, right. Alam mo, kaya ko natanong yan. Gusto ko talagang ipunto yung usapan doon sa mga content creators or sa mga hindi content creators na biglang pinasikat ng social media or ng mga tipong ayaw namang sumikat pero because someone ay pinicturean sila o vinidyoan sila, biglang sumikat na biglang napahiya, 'di ba? Hindi naman kasi lahat, kagaya halimbawa namin ni Krisha na gustong makunan. Na gusto kasi meron kasi Krisha akong nakita na content na walang privacy siyang kinunan, pinagtawanan, 'di ba? Sumikat yung photo niya. Tapos ngayon na parang nung tinanong siya sa isang interview na ako po hiyang-hiya hanggang ngayon kung bakit ito kumakalat. Nagiginawang meme. Ginawa siyang meme, no? So gusto ko lang sabihin na nandito tayo sa stage na to ng social media na kung kailangan mo ng kakampi, nandito kami dalawa na Krisha, kami mga away dyan. Di ba parang, ano masasabi mo dun sa mga, yung negative, I may call it negative, yung mga ganun ang level na kaya nakilala sa mga bagay na, anong term dun? You know, I think kapag nangyari yon, it's up to you kung paano mo siya matitake yung power back. Yung power mo. You own it. You reclaim, no? You claim it. You got it from me. Tas ako ginamit mo. I'll use it. Perfect. Kasi meron talaga akong nakita talaga as in nga sa parang mga 5 million views o 7 million. I-link natin sa comment, no? Dahil feeling ko naman ano bang ginawa niya? Bakit siya naging napatak kasi yung viral? postiso niya. Yung sinabi niya na parang, ba't mo ako binibidyo? Tapos nagpatak yung postiso niya. Sabi ko, hala, bakit? Tawa siya. Tapos dumami yung views. Tapos parang na-interview siya and all. Tapos may mga ganong content. Siyempre, hiyang-hiya siya kasi nagpatak yung postiso niya. Anyway, matagal na po yung content. Para atang bata pa kami na Christian na nung content. Bata pa kami. Oo, diba? Tsaka yung mabubuksan na naman yung mga kwentong yan. Meron pa nung ewan ko kung dinig mo na yung si Amalayer. Diba? Ay, oo. Bata pa, yung may Oo, Amalayer, diba? Yung parang may nag-video. So, kaya hindi ko po siya kinukumpara sa kung ano man ang video o content na nakikita nyo na associated sa girl trends. Ang gusto kong ipunto ay yung mga nakilala sa pop culture doon sa paraan ng gano'n. Yung halimbawa, nagalit ang tao, for the wrong reasons. For the wrong reasons, no?
na gusto ko yung punto mo na you claim it. Kasi may for the lack of term, talagang medyo minsan nanguhudas ang social media na bigla na lamang ikaw sisikat for wrong reasons. And I love what you mentioned na you claim it. And I hope you can claim it. So yun nga. Do you think social media has really changed how women see themselves? Yeah, I feel like naman dahil mas may freedom na yung mga tao na sabihin yung totoong, yung kung ano yung gusto nilang sabihin. Mm-mm. Kahit na maraming matang nakatingin, meron pa ring mga tao na mas free sila. Tama. Oo. Pero- Ngayon, kaya I think in a positive and a negative way. Kasi yung iba, syempre, kapag nakita nila na, ito yung ano na ngayon, ito yung, kaya ko to. Hindi, halimbawa kapag may on a topic, halimbawa may topic na pinag-uusapan Oo. and then nag-share sila ng thoughts about it, Oo. you know. Sometimes, dahil sa mga napapanood natin, Mm-mm. parang nasi-shake din yung beliefs natin. Na parang, kasi sabi niya ganito, ganon. Kumbaga parang instead of like asking yourself, is this really what I believe? Or naniniwala ako dito kasi marami nagsasabi na ganito. Alam mo yun? Parang yun lang din yung mga parts ng social media na, you know, mga, hindi naman super negative, pero nakaka-affect siya sa kung ano yung pananiniwalaan mo, kung ano, alam mo yun. Tama. At saka yung ang gusto ko ring makita, kasi alam mo, hindi sa pinapalaki ko ulo mo, no? Pero ramdam ko yung confidence eh. Parang Ay, wow. hindi niya kailangan yung validation ng ano, no? Pero meron kasing mga tao na gusto lagi validation, no? Gaya ko ho. that keeps me sane. Lagi niyong i-validate yun. You know. How do you separate confidence from validation? Kasi di ba parang sabi nila, confidence comes from knowing your value while validation comes from asking others to confirm it. So, makaya mo bang ma-distinguish kapag ang hinihingi ng tao ay, wait lang, may kaibigan ka bang laging gustong vina-validate? Kasi yung mga tropa ko, ang galing namin mag-validate. Alam mo, parang everyday nag-validate kami. Affirmations. May mga tropa ka bang ganon? Yung mahilig mag-affirm Oo sa'yo? naman, oo. Kasi kahit ako din, parang kapag sinabihan ka ng affirmations, parang ang sama sa loob. Nakakagaan ng loob. Kasi parang, especially when kapag genuine naman talaga. Syempre, i-uplift mo yung mga tao. Pag nakikita mo na maganda, you say it. Kasi hindi mo alam, maybe this person needed that. Diba? Alam mo, Krisha, lagi din ako ginajudge na ganyan. Kasi po ako, mahilig akong mag-compliment ng tao. O magpera usog ka na lang. Oo. Mahilig ako mag-compliment ng Usog tao. Mahilig ako Oo. mag-compliment. Lagi ko na pag sinasabi kong si Don, magaling. Sabi ko, Don, ang galing mo naman. O halimbawa, si Sha. Sabi ko, Sha, ang galing mo naman. Si AV, galing mo naman. Makikilala niyo ho yung mga yan. So, lagi ko sinasabi yun. And lagi ko siyang inuulit, no? Minsan, ang sabi ng mga tao, plastic o di kaya masyadong I beg to disagree. Sabi ko talaga, lagi ko sinasabi, maliit, isa lang ang buhay. So why not showering everyone of compliments? Kasi minsan, malay mo, yun yung kailangan niya just to wake up every day, no? Yeah. So tama, yun nga. Ito pinakamatindi kong tanong. Krisha, ang mga magagandang babae ga ay nalulungkot din. Syempre, tao kami. I'm only human. Kumanta. Wait lang. Feeling ko, yun pong mga maganda sa comment, kayo gahoy nalulungkot din. So, yun ang gusto ko. Para ito. Titingin na lang ako sa salamin para masaya ulit ako. Yan. Ito. Pero ito bago tayo pumunta sa last segment natin, Krisha, gusto ko munang dumiin ulit doon sa Girl Trends era mong yun. No, kayo ba nakikita pa rin? Mga yun? May mga members pa rin kayo nakikita? Accidentally na, kailan lang Oo. nakasama ko sa hangout, ganon. Kasi in-invite nung director, tapos nandun siya. Sabi ko, long time. Alam mo yun, doon na lang kami nagkikita kasi syempre lahat kami nagkaroon na kami ng sarili naming life and mga sets of friends Tama. na Do you- bago, ganon. Do you think may reunion in the future ang Girl Trends? Tapos, mga 25 years after, tapos uulitin yung routine, kasama ka na dun sa routine, 'di ba? May nakikita kasi malamang may magtatanong na hanggang ngayon ay dedicated and loyal fan ng grupo. Sa tingin mo, posible na magkaroon ng reunion ang Girl Trends tapos ulitin niyo yung routine, kasama ka na this time. 'Di ba gumagano? Bahala Direct gumagano yun, 'di ba sila? Gumagano yung Ganon. yung mga gano'n, yung isa pa kanan, yung isa pa kaliwa, tapos yung isa nasa gitna, walang ginagawa. O alam mo, dadami ang views uli ng video na yon. Kinuha natin sa baul eh. Pero like bumabalik-balik nga siya eh. Ngayon. Balik.
Mabalik-balik. Pero kasi I cannot, hindi kasi ako kasama dun sa Routine na yun, no? sa nangyari na yon. So, kumbaga, I cannot say kung ano yung naramdaman nila nung yung mga pambabash before and all. Oo. Although, I still get the same bashing. Oo. Kahit hindi ako kasama doon kasi hindi naman sila aware na wala ako doon. Sa tunay. Sabi nila, ay, Mandela effect. Mandela Oo nga, Mandela oo. effect ba to? Tama, yun yung Mandela. parang meron tayong Wala ka oo. ba? Yung parang meron tayong, di ba tama yung Mandela effect? I-search nyo nga po yun sa comments. Yun yung parang collective memory, no? Na tapos ay akala natin yun nangyari Oo. kasama siya sa element Oo. pero hindi. So, Mandela effect yun. So, I still get the same bashing. Pero syempre, hindi ako mas affected kasi I wasn't really part of it when it happened. Pero I still feel sad kasi like, ang dinedefend ko nga dati nung time na nangyayari yun, bakit kapag maganda yung performance namin, hindi nyo pinapatrend? Ay, Hinihintay oo nga. mo lang talagang magkamali kami. Anong message mo sa mga tao na, alam mo yung parang mga vulture? Yung mga nag-iintay lang nag-iintay sa'yo na lang. magkamali ka. Alam mo, ang dami ko kilalang ganyan. Akala nila hindi ko pansin. Yung tipong mga hindi iimik, yung hindi magsasalita. Yung tipong those people na nakaganyan lang. Yung tipong parang ganyan lang pero once na magkamali ka ng konti, sasabog sila ng, ay, ganyan pala si Z, ganyan pala si Z. No? But when you show kindness, anong mensahe mo sa mga vulture? Vulture ang tawag. Ano bang Tagalog sa vulture? Mga pangit. Mga pangit. Ako naman, nung ako po kasi ay apo ako ng mga Makata, yung mga manunulat Ay! sa amin. Yes, oo. Diba? Ang bayan namin po, ang bayan po namin, bayan ng Mabini sa Batangas. Sa amin po, gaya nung sinabi ko ng mga nakarang episode, meron kaming tinatawag na papuri. Yung kumakata ng mga tula na magkakatugma. Di ba yung mga biglaan, di ba? Yung mga sample natin. Halimbawa, gusto ko yung binibigla ko sarili ko eh, no? Halimbawa, si Krisha. Yan, halimbawa, pambihira ang ganda mo. Di ko sukat nakalain. Kulang na lay telebisyon artista kang tatawagin. Baka naman sabihin mong ako'y nagsisinungaling. Tingnan mo ang manonood, duling na sa katitingin. Ang galing mo. Nagagano kami, nung kami bata, may mga paganon kami sa mga fiesta. Meron kasing kultura ng papuri. And I think naulit ko na siya nung huling episode, no? Tapos ginagawa namin siya. Alam mo, amazed ako sa'yo kasi yun ang iniiwasan ko before, yung public speaking, yung yung magsasalita ako. Oo. Dati nung nasa journalism. Kaya mas writing ako. Pero parang hindi dati. naman halatang nahihiya Ngayon, sa salita. kasi mas na ako ngayon. Pero like, I still have a lot of things to learn pagdating sa pagiging articulate sa gusto kong sabihin. Kasi katulad yan kanina, di ba, nawawalan pa rin ako. Yung fantasy ko is maging maganda yung mga words ko na. Ganun. Pero kailangan ko pa ding i-push yung sarili ko kahit hindi pa rin ako nasa ganung level. Kasi kailangan ko pagdaanan din to lahat. Ang galing, ang galing, ang galing. Alam mo, magiging best friend ko to. Parang align kami sa mga bagay-bagay. Pero ito na nga, ang isa sa mga pinaka-the best na segment natin, isang tanong, isang sagot, Krisha Edition. Ito ang gagawin mo lang, tatanong ako mabilis, sasagutin mo na siya ng mabilis kasi medyo marami itong tanong, so mabilis ang tanong. Rapid question nga eh. Tapos i-justify, bigyan naman natin ng justice yung segment. So mabilis ang sagot. No? So, what's something women should stop apologizing for? For feeling good about themselves. The most underrated quality in a woman. Her soul. Oh. What's more important, being admired or being understood? Wala. Being yourself na Being lang. yourself. What's something people assume about beautiful women na hindi totoo? Na they don't have insecurities. At ito rin ho, ang isa rin na naalo ko na kapag magandang babae ay hindi bumabaho ang hininga. Babaho din ang hininga ng mga babae. Tunay, may naamoy akong mabaho hininga eh. So ito, love or peace of mind? Peace of mind. Same. Strong, independent woman or soft life? Ano yung soft life? Soft life. Like being slow lang, okay. chill, ganyan. One- Alam mo, both. Both, no? Both. One thing women secretly pressure themselves about. Na maging better ka sa last work na ginawa mo. So, one thing men misunderstand about women. Siguro kapag kasi 'di ba meron tayong yung mga girls, merong faces, alam mo 'yon. So yung mood swings and all. So siguro kailangan nilang aralin kung ano yung kailangan ng babae sa bawat faces para mas magkaroon ng understanding. I see. Guys, hindi niyo naman napagdadaanan to, bigyan niyo na sa akin. Oo. Kasi meron akong tropa na yung kanyang girlfriend laging galit sa kanya kapag yung tropa kong lalaki ay nagala, nagta-travel. Lagi siyang ite-text, inaaway. Na parang kapag bored yung girlfriend niya, inaaway niya yung boyfriend niya.
hanggang ngayon misteryo pa rin sa boyfriend niya kung bakit kapag nalabas siya ng bahay, nagagalit at bored. Anyway, so yun ang mga mystery ng women na hindi ko magets. Biggest red flag in a relationship, in any relationship. Biggest red flag in a relationship. Ako pagsisinungaling, ayoko nang sinungaling. Ah. Mapa-friends, mapa-romantic or whatever, ayoko sinungaling. Mas okay nang tapatin mo ako kaysa sa malalaman ko lang sa iba. Parang walang red flag, parang lahat sa kanya green. Oh, Obsession. alam mo ano ako? Ako ano bang tawag doon kapag medium na possessive lang? Yung possessive pero mini possessive. Hindi possessive. Sometimes kasi kapag ako ay nagmamahal, whether kaibigan yan or romantic relationship, basta relationship, nilalagay ko talaga sa pedestal yung tao. May may pagka, yung parang literal na, okay, you're a friend, o kaya ikaw, mahal ko, whether friendship o nilalagay ko talaga sa pedestal. Yung tipong may pagka, ewan ko kung naniniwala ka ba sa astrology, pero Yes. yung astrological sign ko kasi sabi daw, very passionate talaga. Very passionate, very intense. So, Ano ka ba? Scorpio ako. Sabi ko na yun sa utak ko. Bakit? Ikaw, Sabi ko sana Scorpio. Kasi nga, sabi mo passionate. ikaw ba? Anong astrological sign mo? Libra rising ako. Libra. Ay, Libra rising. Libra, Sun, Gemini rising. Ay, hindi ko alam yun. Alam ko lang Scorpio ako. Pero ano daw ang ugali o personality ng Libra, Rising, Gemini, dancing? Mga Libra. Hindi, yung mga Libra, more on, they value the balance of life. Kasi nga na mabalance. Tapos kaya minsan indecisive sila. Kasi nga, gawin ko ba to? Ganun. Kami naman daw mga Scorpio, very passionate, very intense, very secretive. Ganun daw kami, ganun. Tapos yun lang alam ko Tapos daw kami daw parang yes or no. Either I like you or I hate you. Ganun ka nga. May ganun ako. Kapag halimbawa kaibigan, ako baliktad Kapag halimbawa nakilala kita ngayon, best friend kita agad. So it's really up to you kung magkakaroon ako ng tamang duda. Ganun, di ba yung iba tamang duda muna bago maging best friend? Ako baliktad. Sige, friend kita muna. Friend muna, Tas yakap bahala tayo. na. Yakap tayo as a friend. Talagang yakap kita. Tapos mamaya, yun nga lang, kapag may konting red flag, nagka-red flag ka sa akin, matik yun. Off yun. Parang parang, sarcastic na lang. Hello. Pero mahalata mo sa mukha ko na ayaw mo sa'yo. Yun. Anyway, so yun nga. One thing social media made worse. Sige, ako unahin ko muna. Sige. Ang one thing social media made worse, ayun yung quality ng mga damit. At saka yung kasi, dahil diba, mas gusto ko pa yung bumibili ako ng damit talaga na nakikita ko't nahawakan. Kasi, gets. Kasi sa picture lang siya. Sa picture, social media, di ba ang babaw ko ba? Ang babaw. Hindi, valid yun. Totoo talaga. Kasi alam mo, o-order ako ng damit. O dahil lang sabi nila, mura daw doon. O-order ako ganyan. O-order ko small. Small nga dinating sa akin. Pang small ng kindergarten. So hindi ko maintindihan. Maglalagay ng picture, doon sukatan. Nagsukat naman ako. Mali. So, I think, ako po, pro retail na, yung brick and mortar type. Yung gusto ko talaga pumunta. Yung journey. In person talaga. Yung journey. Yung paghahanap. Gusto ko yung journey na, pagsusuka. na may makikita akong tao, na hello sir. Gusto ko yung, namimiss ko po yung mga sales lady na ginajudge ako kung may pambili o wala. Namimiss ko po yung mga sales lady na for distance lang na parang tinitingnan nila kung kami magtatago sa basket ng tiyak ko o hindi. At namimiss ko yung mga sales lady na tipong ang dami kong sinukat pero wala akong bibilin. Yun ang gusto kong journey. So hindi ko, ikaw ba? Oo, ayan. Hindi, social media made worse. Walang kwenta yung aking no? Hindi, gusto ko nga rin ng ganyan din na sagot Ano ba yun? Social media made worse. Oo. Siguro, tulad na ako ganito. Balikan ko, Chok. Oo. Pero ito di ba nga singer ka, no? Ano yung latest, meron ka bang parang single o na gusto mong i-push? Ano yung, di ba, nagsusulat ka rin ba na kanta? Dati hindi. Kaya hindi ako masyado nag-resonate dun sa kanta. Yung first song ko, hindi ako nag-resonate masyado dun. Pero it's a beautiful song. Parang feeling ko lang mas bagay siya sa composer. Kasi ang ganda na. Sabi Pero ko, ngayon, bakit binibigay niya? Oo. Tapos ngayon, kumanta ako ng OST. Maganda rin siya. Pero hindi OST siya... OST nung show ko sa Viva. Yung Safe Skies Archer. Ay, alam mo maganda daw yan. Yes, watch it. Sampulan mo nga. Ano bang sample? Mag-sample ka ng kahit 2 linya. Oo. Anong pinaka-favorite mong line doon sa kantang yon? Ay, gusto ko Wow. Kasi ang aking pangarap
Antayin tayo Hinahanap ko lang yung yung chorus. Simple lang, kumakabog-kabog ang aking dibdib. Tatalon mula sa alapa, magkayakap, payapa sa piling mo. Grabe, palabakan natin yun. Yeah. Hoy, ano yun? Uy, genuine yung reaction ko, ha? As in legit, alam mo, to be fair and to be honest, I'm very very transparent. Ngayon ko lang narinig yung tugtog talaga. Ngayon ko lang narinig yung tugtog na ng live. Malamang, ngayon ko lang ho nakikita. Sinajoke mo, kay. Pero grabe yung So, eto alam, hindi ako makaget over. Ganda ng kanta niya. Yeah, itong song na to, hindi, like, I like the song, pero I feel like iba pag, if I make my own music, feeling ko hindi ganun yung tunog. Pero you're gonna hear it soon kasi I'm working on it. I'm working on 3 songs right now. Wow, ang ganda. So, bukod pa, kailangan ko lang tong itanong. Kung meron kang isa pang kanta na parang yung state of mind mo ngayon, anong kanta ito? Oh my gosh, Zara Larsson, Midnight Sun. Ang bilis mo. Sample, anong kanta yun? Anong kanta yun? Hala, hindi mo alam. Charot. Oo, lang. dali. Ano yun? Ano nga yun? Kailangan ko maalala yung chorus. Is a midnight sun kissed under the red sky, laying on your chest like this. Hold me like the pebbles in your hand, in the shoes in the sand. Summer isn't over yet. Skinny dipping with your heart out. It's my favorite part now. We ain't gonna tell no one. A never-ending midnight sun. A never-ending midnight sun. Grabe! Wait, ako naman tanong mo kung ano state of mind. Kakakanta rin ako eh. Oh, ano kanta favorite? Ano yung nag-resonate sa'yo? Ano ba yung life story mo in a song? Yan. O, diba? Gusto ko yung pinilit ko talaga siya. Kasi singer din po ako, ha? Kasi alam mo nung elementary ako, lahat ginagawa ko kasi bida-bida ako. I sing, I dance, I write. Hindi po ako magiging valedictorian nung elementary to high school for nothing. Yes! Pero siguro lang, gusto ko lang ding i-share, no? Hindi naman ako gagaling kumanta, pero kung may kanta ako, I love classical, I love old songs. Okay, Old songs. sample. Ano yun? Ano nga kanta yung kay FPJ, yung tatanda, parang yung, parang kailan lang, ang mga pangarap ko'y kay hirap abutin, nang dahil sa inyo, napunta ko sa aking nais marating. Diba? Okay na yun. Diba? Favorite song ko yun. Parang it's my, I feel home whenever I sing. Oh, ang ganda nga ng mga classic songs. Grabe. So anyway, siguro, and maybe that's what tonight's was really about, no? Hindi beauty, hindi fame, hindi social media, hindi validation, but really more of the identity. At ngayon nakilala talaga natin si Krisha, no? Bagaman kailangan natin pabalikin uli siya para sa marami pang kwentuhan, nakilala natin at least yung atmosphere ng pagiging Krisha, no? The courage to know who you are and the confidence to stay true to that person. I invite you to check her Instagram later on, to check her profile, and literal na she's a remarkable person. And I think the most remarkable people gaya ni Krisha are not the ones who spend their lives trying to impress everyone. They are the ones who spend their lives becoming themselves. This has been Z. Always do good, be good, and stay grateful. Because in a world constantly telling you who to be, may you never lose the courage to become who you truly are. Hanggang sa muli po, love you. Yun. Yeah. Yan, share mo naman ang socials mo sa kanila. Yeah, on Instagram, it's at I'm Krisha V, letter I, letter M, KRISSHAV. On TikTok, Krisha V. Sa Facebook,
Krisha Viaje. Ay, Krisha lang pala. With the blue check. Hindi ka ba sure ha? Ilan bang page nito? Ang dami kong page. Do you use YouTube o hindi? No? May YouTube ako pero di na kasi ako nag-upload. TikTok. Pero siguro kapag meron na akong songs, just search Krisha Viaje. TikTok. TikTok Krisha V. Pero ito I commit this on record once you launch your music, you can really come here and promote it. And I tell you, kilala niyo naman ho kami mga Batanggenyo, hindi man ho kami ganong katangkaran, hindi man ho kami ganong kagwapuhan, ay kapag ho nagsalita, ay may Anong word hindi of ko honor. gwapuhan? Ay! Nako, Krisha! Best Anong friend! sinasabi mo? Anong hindi ka gwapo? Yan! Saan? Yan! Kaya mahal na mahal ko si Krisha bilang kaibigan mga kasama. Thank you for yan yung tinatawag nating affirmation. Yes! Yan yung affirmation natin. Muli, maraming salamat po. Palapakan natin, Krisha! Yay! Thank you for having me. Na-enjoy ako. Nag-enjoy ako.